may dalawang tao. Yung isang tao na yon, takot siya mag-risk. Siya yung tipong tao na ganito mag-isip pa. Lagi lang niyang iniisip na ayoko mag-invest sa mindset sa book or sa mga course or sa mga community kasi sayang lang daw yung pera niya. Imbis na ipambili niya para sa mindset or sa mga course o sa mga community para mag-improve yung mindset niya, imbis na bilhin niya yun, ang ginagawa niya, bumibili lang siya ng mga gem para sa laro, bumibili lang siya ng mga junk foods, mga alak, puro unhealthy ang binibili niya. 'Di ba? Yun ganun siya mag-isip na imbis na ipangbili niya sa mga bagay na ikaka-improve niya, ibibili na lang niya ng mga bagay na ikakasama niya or ikakasama na kalusugan niya. Na parang tipong masarap lang siya sa umpisa pero pag patagal na patagal, yung health mo na apektuhan. Ganun siya tipong mag-isip. Hindi niya naiisip yung possible na pwedeng mangyari sa kanya in the future. Yung isa, yung isang tao naman, siya yung tipong tao na hindi takot mag-risk, hindi takot mag-failed. Siya yung tipong tao na imbis ipambili ng gems sa mga laro, pinang ibibili niya sa mga book para sa mindset, sa mga community, or sa mga course para mag-improve yung knowledge niya. Kasi alam niya, ang knowledge is power. Siya yung tipong taong, siya yung tipong tao na, siya yung tipong tao na hindi takot maglabas ng pera kasi alam niya malaki yung ibabalik sa kanya. Siya yung tipong tao na, sige, basta para sa mindset, para sa knowledge, or para sa ikaka-improve ko, G ako dyan. Ganun siya mag-isip. Ngayon, balikan natin silang dalawa after 1 year. Sa tingin mo, sino yung magiging successful sa kanila? Siyempre, yung nag invest sa mindset nila. Karaniwan kasi, ang mali ng mga tao is, iniisip lang nila na sayang yung pera nila pag nag-invest sila sa mindset na book, sa course, or sa community. Iniisip lang nila na para lang sa mga weird yun. Yun ang karaniwang mali sa mga tao eh. Hindi nila nakikita yung benefits pag nag-invest sila sa isang bagay na ikaka-improve ng mindset nila, na ikaka-improve ng sarili nila, or ikaka-improve ng life nila. Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita lang nila is yung negative side na maglalabas ka ng pera para doon. Di ba? Sige, ganito isipin mo kasi eh. Okay? Ganito isipin mo eh. Yung mga ibang tao nakakapaglabas ng pera para sa mga junk foods, para sa mga unhealthy foods, para sa mga gems, para sa laro. Pero sa knowledge nila, hindi sila makapag-invest. Actually ako, nag-invest ako, unang mindset na librong binili ko is yung kay Russell Brunson, yung .com Secret. And second naman, ang in-invest ko naman na is itong binabasa ko ngayon, itong Can't Hurt Me by David Goggins. Kasi sobrang big fan din ako ni David Goggins. Kasi sobrang grabe yung armor mind niya. The way siya mag-isip, the way niya labanan yung pain na nararamdaman niya. Sobrang lupit talaga. Sobrang nakaka-inspired. And yun, doon din talaga umanda yung mindset ko. And nag-improve yung life ko, yung mindset ko. Doon nag-improve talaga sa libro ni David Goggins na yung tipo kahit masakit na kailangan mo siya ituloy kasi yung pain nasa utak lang naman yan. Ganon. Okay. Ganon siya mag-isip. Kaya sobrang highly recommended ko na mag-invest kayo sa mga ganong bagay. So, ano ba pwede nyong gawin para mawala yung takot nyo mag-invest sa mga ganon? Siyempre, take risk. Tandaan nyo, high risk, high reward. Sobrang totoo nun. Kung takot ka mag-risk, wala. Diyan ka na lang, hindi ka mag improve. Kung takot ka mag-risk, diyan ka na lang sa room mo. Hindi ka lumalabas. Walang mangyayari sa'yo. I guarantee sa inyo. Okay? Kailangan lagi kayo mag-risk. Kailangan hindi kayo takot mag-risk kasi yung failure naman is part of the life yan eh. Part yan ng buhay. Kumbaga ano yan eh, parang tropa mo yan, parang best friend mo. Hindi yan nawawala. Lagi mo yan kasama sa buhay. Kasi ano yan eh, kung tutusin, good thing yan. Kasi kung walang failure, walang successful. Tandaan nyo. Kaya
Kumbaga, ano yan eh, tropa yan ng itong successful, pati itong pati itong failure, magtropa yan, mag-best friend yan. Sanggang dikit yan. 'Di ba? Kasi, tandaan nyo, pag nag-fail ka, ang sunod naman nun, yung success. Okay, yun tandaan nyo. Kaya pag nag-fail ka, imbis na mawalan ka ng pag-asa, dapat talo ka pa magkakaroon ng fire sa mind mo na okay, kailangan ko ituloy ito, kailangan paghirapan ko to. Hindi ako papayag na mag-fail lang ako sa isang bagay. Hindi ako papayag na matatalo ako ng isang field. Hindi ako papayag na hihinto lang ako dahil sa isang pagkakamali. Kasi isang pagkakamali na yon, hindi naman ibig sabihin na yun ka eh. Tandaan nyo, tao lang kayo, pwede kayo magkamali, okay lang magkamali, pero pag nag-quit kayo, yan ang hindi tama. Yan ang mali. Okay? Pag nag-quit ka, para lang sa mga talunan yan. Okay? Kaya wag ka mag-quit. Okay? Kasi karaniwan, ang sinasabi lang nila, pag nag-fail kasi ako, talunan na akong mali. Pag nag-quit ka, talunan ka. Pero pag nag-fail ka, pero tinuloy mo, panalo ka. Winners ka. Winner ka. Tandaan nyo. Diba? Kasi tandaan nyo, sa buhay mo, ikaw ang main character. Hindi yung isang taong yun, hindi yung kaibigan mo. Ikaw yung main character. Okay? Tandaan mo, kaya wag mong iisipin sumuko kasi ikaw yung main character. Isipin nyo, si Batman, ang dami niya naging challenge sa buhay pero sumuko ba siya? Siyempre hindi kasi siya yung main character. Kaya wag kayong susuko. Okay? Tandaan nyo, walang room para sumuko. Tuloy yan tuloy sa laban. Kaya laging tatandaan, paano malaman kung hindi mo susubukan.